Parte sa mga disipulo ni Kristo na ano pa sila na parang nahirapan pa sila maniwala. Kung matatandaan nyo, maraming pagkakataon sa Biblia na sinasabihan sila ni Kristo ng ganito, kay liit ng inyong pananampalataya. Di ba? At parang may part sa kanila na doon nakakakita sila ng himala, pero hindi pa buo sa kanila yung talagang paniniwala. So tanong, kailan talaga nagkaroon yung mga alagad ni Kristo ng talagang katiyakan na lahat ng tinuturo niya ay worth it sundan, worth it pakinggan. Pakinggan niyo ang sinasabi ng Juan, John chapter 2, verse 22. John chapter 2, verse 22. Ngunit ang templong, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinasabi ni Jesus. Ayun. Doon lang naniwala yung mga alagad sa lahat ng teaching ni Christ, yung mga teaching na parang may kalaliman patungkol sa pagdating niya, patungkol sa pagkabuhay, 'di ba? Patungkol sa mga anghel, patungkol sa spirito. Hindi naman nila nakuha kagad 'yun eh. Pero lahat nung parang sci-fi pakinggan siguro no kung nandun ka sa panahon nila, makarinig ka ng information na may mabubuhay o kaya may mga anghel, tapos something like that na hindi naman common sa tao, 'di ba? Yung mga supernatural event na sinasabi ni Christ. Nung siya'y muling nabuhay, doon natiyak ng mga disciple na lahat ng sinasabi ng taong to ay totoo at worth it pakinggan, worth it paniwalaan. Kaya yung pagkabuhay ni Kristo, yun yung nagbibigay ng katiyakan na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Okay? Kaya nung nakilala ni Pablo, si Kristo, talagang inialay niya yung kanyang buong buhay at talagang inimitate niya lahat ng sinasabi ni Kristo. Inimitate niya yung buhay ni Kristo. Kahit hindi naman niya nakasama si Kristo. 'Di ba? Kasi nung si Kristo ay nabubuhay pa, ano ba si Pablo noon? 'Di ba? Siya pa noon si Saulo. 'Di ba? Saulo pa siya noon. Isa siyang alihaligid lang na isang Pariseo na galit sa mga teaching ni Christ at galit siya sa mga follower ni Christ at galit din siya kay Christ. 'Di ba? Nung si Kristo nga pumanik na sa langit 'di ba? Yung mga Pariseo, hinuli nila si Esteban, kinaladkad at pinagbabato. At nandun si Pablo, siya yung witness nun. 'Di ba? At doon siya nagkaroon ng parang urge na talagang gusto rin niyang gawin yun, gusto niya pumatay ng mga Kristiyano. It turns out nung ginagawa na niya yung kanyang iniisip na layunin sa buhay, yan. Tsaka naman siya tinawag ng Diyos na maging apostol. Okay? So, parang too late na maging apostol siya, pero nagawa pa rin niyang maging seryoso sa pagiging Kristiyano. Inimitate talaga niya ang Panginoon kahit hindi na niya na-witness, kahit hindi na niya nakikita si Kristo. Okay? Pero nagawa pa rin niyang i-witness. Kaya posibleng, kaya kahit hindi natin nakikita si Kristo ng literal, kagaya ni Pablo, nagawa pa rin niyang i-imitate si Christ sa pamamagitan ng gospel teaching o sa pamamagitan ng mga turo ni Kristo. Kasi ang Panginoong Hesus mismo ang nagturo kay Pablo Yan yung kanyang testimony. So, anyway, makikita natin doon na yun yung diwa ng pagiging Kristiyano, imitating. Sinusundan mo or kinokopya mo yung buhay ng nagtuturo. Okay? So, mahirap namang sabihin na kopyahin niyo yung buhay ko, kopyahin niyo yung buhay namin. Marami din kaming sablay sa buhay. Okay? Marami kaming sablay. So, mas makakatiyak kayo kung dediretso tayo sa Panginoong Hesus, aralin natin yung kanyang buhay, paano ba siya nagpatawad, paano ba siya nagganto, nagganyan, yung way of life. Kaya kailangan pag-aralan natin yung buhay ni Kristo Yun yung gospel. Studying the life of Christ. And trying to imitating lahat ng pwede mong ma-absorb, lahat ng pwede mong makuha, kunin mo, kopyahin mo. Yun yung pagiging disipulo. Yun yung pagiging follower of Christ. Ano ang Christian?
Ang Christian ay follower ni Christ. Ano yung follower of Christ? Ini-imitate mo si Christ. Hindi yun literal na pagsunod lang per se, kundi may mas malalim pa doon. Imitating yung kanyang way of life. Yun yung Kristiyano. Okay? So, isang bagay pa doon, ang pagiging Kristiyano ay hindi naman yan biglaan, okay? Hindi yan otomatiko. Okay? Sometimes it takes time na makita mo na ikaw ay nandun na sa ganung kalagayan, okay? Kailangan lang maging mapagpasensya ka sa iyong sarili at sa iba na nagsasabi na sila ay Christian. Ang pinaka-cue lang natin dito, mahirap namang hatulan kasi, ibig ko sabihin, mahirap hatulan kung sino yung totoong Kristiyano eh. Okay? Mahirap hatulan. Pero kapag nakilala mo yung tao na siya'y tinanggap naman niya ang Panginoon, maniwala na lang tayo sa kanya at ilib na natin sa Panginoon ng process kung kailan siya talaga, makakapagbago ng buhay. Okay? So, kagaya ng sinasabi ng Acts, sa Gawa 26 verse 28. Ito kasi yung talata na yung hari, si Haring Agripa, okay? Napuna niya na si Pablo ay parang gusto siyang gawing Kristiyano. Acts 26 verse 28. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? 29. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Ayun. Sabi ni Haring Agripa, gusto mo pa yatang gawin akong Kristiyano or i-convert sa pagiging Kristiyano sa maikling panahon. 'Di ba? Ang sabi ni Pablo, kahit sa maikli o sa mahabang panahon. Bakit? Aware si Pablo na yung pagiging Kristiyano, it takes time. Okay? It takes time yung mga changes. Ang importante lang, nandun yung diwa na ini-imitate mo. 'Di ba? Kasi kapag inaaral mo yung buhay ni Kristo, matututunan mo at unti-unti i-apply mo sa buhay mo. Amen? Lalo na yung mga siguro, yung mga bagong lesson. Of course, alam niyo naman kapag may mga bago tayong natututunan, hindi pa naman natin na perfect yan na mai-apply talaga. Sometimes, hirap tayong sundin yung mga alam natin na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero kakapaulit-ulit mong ginagawa, masasanay ka rin. 'Di ba? Nung unang beses tayong niyaya sa church, nandun ba kagad yung pagnanasal mo na gusto mo? Every Sunday nandun ka? Di naman, 'di ba? Minsan inaabot pa ng ilang panahon bago ka talaga magde-decide na gusto mo na O yung parang natural na sa'yo. Sa una, syempre, struggle. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, masasanay ka din. 'Di ba? Si Ate Jade nga, 'di ba? Taon din naman yung inabot niyan bago talaga bumigay kay Lord. 'Di ba? Bago talaga siya na commit. Lahat tayo meron tayong kanya-kanyang istorya ng yung mga simulain natin sa Diyos. Hindi siya otomatiko na kapag nakarinig ka ngayon, ando na, gusto mo na talaga, may struggle. Minsan kahit gusto mo naman talaga, kaya nga lang, dahil hindi ka nasanay sa ganon, hindi ka sanay sa kabanalan, hindi ka sanay sa katuwiran, hindi ka sanay na nagpapatawad ng kapwa, hindi ka nasanay na nagpaparaya. Di ba ganon? Pero over time, basta nandun ka na, mananatili ka, at susundin mo kahit nahirapan ka, over time masasanay ka din. At kapag nasasanay ka na sa mga paunti-unti na mga basic lifestyle as a Christian, syempre, ano nang next doon? Magle-level up ka na. Magle-level up ka na. Okay? Hanggang sa makita mo na yung talagang pinakasukdulan ng pagiging Kristiyano. Okay?
So, wag nating madaliin yung ating growth. Okay? Ang importante, you are striving. Yung talagang nagsusumikap ka. Dito walang hatol. Wag nating hatulan ng isa't isa. Ang Diyos nga, hindi nagmamadali sa atin eh. Tayo nagmamadali. Minsan, hindi mo nga minamadali yung sarili mo, minamadali mo naman yung kapatid mo sa pananampalataya. Di ba? So, wag natin madaliin. Sabi nga ng Panginoon sa Colossus 1:5 ba yun? O 1:6, siyang nagpasimula nito. Okay. So, ano pala? Pilipos pala. Pilipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Ayun. Ang may paglulubos naman yan eh. Or hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon or hindi pa tayo inaabutan ng ating kamatayan, God is working. He's still working in us. Kung nagtatrabaho siya sa atin, nag-work siya sa atin, nag-work din siya diyan sa katabi mo. 'Di ba? Nag-work ang Diyos, 'di ba? Minsan, 'di ba? Alam niyo naman siguro yung prinsipyo ng pagtatanim, 'di ba? Pagka binaon mo yung buto, depende pa kung anong buto 'yon, 'di ba? Kala mo walang nangyayari, pero kapag panahon na niya, kapag umusbong na 'yun, tuloy-tuloy na 'yun. 'Di ba? Ganoon din sa atin. Minsan kasi naiinip lang tayo eh. Pero magugulat ka, basta wag ka lang aalis. Wag ka lang aalis sa pakikinig, wag ka lang aalis sa pagsusubaybay, 'di ba? Sa pagtangkilik ng salita ng Diyos. Isang araw makita mo din ng sarili mo na you're growing. You're growing as a Christian, 'di ba? Yan ang gusto ng Diyos eh. Hanggang sa tayo ay magsipagbunga. Okay? Ano ba yung bunga? Again, ang bunga yung mabuting gawa eh. Yung hanggang sa nakakagawa ka na ng mga matutuwid na kalooban ng Diyos na before, hindi mo kayang gawin. Okay? Pero ngayon na kay Kristo ka na, over time, nagagawa mo. 'Di ba? Sino dito yung dati, pagka talagang, ang hirap magparaya eh, 'di ba? Noon. Pero ngayong na kay Kristo ka na, parang kahit may pagkakataon kang gumanti, parang nasanay ka na nawag eh. Dahil yun yung, alam mo kasi, yun yung kalooban ng Panginoon eh. Matagal ka ng Christian, nasanay ka na. O ngayon, kahit may mag-trigger sa'yo na mainis-inis ka dyan, may inis ka, magagalit ka, pero kaya mo nang kontrolin ng sarili mo. 'Di ba? So, ganon. Pwede naman tayong masanay. Ang importante lang, may pasensya tayo sa sarili natin at may pasensya tayo sa kapwa nating Kristiyano. At saka, isa pa, kagaya siguro ng maraming buto. Alam niyo naman yung mga buto, 'di ba? Kapag tinanim mo, hindi yan pare-parehas ng yung isa mabilis umusbong, yung isa sobrang bilis, yung isa mabagal, yung isa sobrang tagal. 'Di ba? Meron ngang pananim na ano bang klaseng bamboo 'yun na it takes 3 years or 5 years na nasa loob, nasa ilalim lang talaga. Pero kapag umusbong naman, siya yung pinakamatibay sa lahat ng bamboo. Alam niyo ba yan? Hindi ako sure kung 3 years or 5 years. Basta meron ganong klaseng bamboo eh. At hindi yata yun dito. Bumblebee? Pambira. So yun, di ba parang ganon? Papaano kung ganon ka? Di ba? Isa kang tao na ang design sa'yo is mabagal. Mabagal ka lumago. Di ba? Pero kapag panahon mo na lumago, bay talaga naman pagkalakas-lakas mong Kristiyano, di ba? Marami kang maibubunga sa Panginoon. You need to be patient in Christ. Ang importante lang, hindi ka umaalis sa pakikinig sa Panginoon. Okay? So yan. So wag natin madaliin. At yung isa pa, yung talatang lagi kong sinasabi, yung 1 Peter chapter 4, verse 16. As a Christian, maaaring meron tayong suffering na pwedeng maranasan dahil lang sa ikaw ay Kristiyano. Yan, pakibasa. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikaya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ayun.
Kapag ka pala Kristiyano ka, taglay mo yung pangalan ni Kristo. Yun yung kagandahan. Kapag ikaw ay Christian, taglay mo yung pangalan ni Kristo. So, every time you suffer just because you are a Christian, every time na kasi meron taong ganyan na, i-devalue ka nila dahil lang Christian ka. Yun lang. Hindi ka naman masamang tao, pero for some reason, they hate you. Ayaw nila sa'yo. Alam nyo, tanggapin natin sa mundong to, maaring hindi mo pa naranasan or hindi mo pa or maaring hindi mo lang maranasan, pero yung sa ibang bansa marami, 'di ba? Yung kapag nabalitaan nila na nagpasok ka lang ng Biblia sa loob ng bahay mo, tatargeting ka na ng gobyerno. Papasukin ng mga sundalo yung bahay mo, tapos bigla ka na lang babarilin. 'Di ba? Buti sana kung ganoon yung kaso, kaya nga lang nagkaka-idea na rin yung mga masasamang tao na para madala yung mga tao na magpa-convert into Christian, gagawin nila papasukin nila yung isang bahay ng Kristiyano. Kukunin yung lalaki, ito-torture hanggang mamatay. Parang ganun. 'Di ba meron pa nga, kung nabalitaan niyo siguro yung isang pamilya, pinalabas sila ng bahay nila, tapos hubot-hubad. Okay? Talagang hubad talaga. Mula sa tatay hanggang sa anak, tapos pinalakad sila sa buong syudad nila para ipakita na sino man ang maging Christian or mag-convert into Christianity, ipuput ka into shame. Papahiya ka nila talaga. 'Di ba? So, imagine mangyari sa atin yan dito sa bansa natin. Isang presidente lang naman katapat niyan 'Di ba? Shutdown lahat ng simbahan, bawal na ang Biblia, shutdown yung mga simbahan. Kaya yung mga sinasabi natin na mga mahahalaga sa mga simbahan, pwedeng mawala yan ng isang ganun lang Pwedeng mawala yan Okay? At the end of the day, ang matitira pa rin, ikaw, yung katawan mo. Okay? Yung katawan mo pa rin. Yung katawan mo, sapat na yan para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo kailangan ng mga ganto-ganto. 'Di ba? Dahil paano kung isang araw, hindi na rin natin magawa yan dahil bawal. 'Di ba? Maraming pastor makukulong, maraming mga ngaral makukulong. 'Di ba? Baka yung panahon na yon doon tayo maghanap ng mga nagtuturo. Baka yung panahon na yon doon tayo magsimula mauhaw sa salita ng Diyos, 'di ba? Who knows? Hindi natin alam. Sino bang ayaw manalangin na wag mangyari 'yun, 'di ba? Lahat naman nagpe-pray na, Lord, wag mangyari. Pero alam naman natin na someday mangyayari 'yun. Hindi lang natin alam kung sa ating panahon, pero kung sa mga anak natin or sa ating mga apo, kung magkaasawa pa tayo siguro, no? Who knows? Di natin alam. Pero the point is, the world hate us. Yan ang sabi ni Christ. Sa Marcos 13:13. Sabi ni Kristo, isang babalayan sa Mark 13:13. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ayon, kapupuotan tayo ng lahat dahil kay Kristo. Bakit nila tayo kakapuotan? 1 John chapter 3 verse 1. Sa unang 1, chapter 3 verse 1. Bakit mapupuot sa atin ang sanlibutan? Verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ayon. Kaya hindi tayo nire-recognize ng sanlibutan as Christian dahil hindi rin kasi nila nire-recognize ang Diyos Hindi rin nila kinikilala ang Diyos. So basta may tao kang kaharap na hindi niya kinikilala yung Diyos mo, huwag kang umasa na irerespeto niya yung pagiging Kristiyano mo. Kahit anong
post pa natin sa social media na respect. Hindi yan solution yung respect. Dahil naka-prophecy na, walang re-respeto sa Kristiyano. Ang tanong lang, Kristiyano ka, handa ka ba sa ganong suffering? Dahil dadating talaga yan. Ngayon pa nga lang may nagsasabi na bakit sa SM, kapag kapag Christian ka, ang hirap kang tanggapin. Narinig niyo yun? Sa SM, pagka mag-a-apply ka ron, kapag Christian ka, kaya kailangan tanggalin mo yun sa resume. Kailangan i-declare mo ganito ang relihiyon mo. So, magsisinungaling ka. Kaso, anong sabi ng Biblia? If you deny me, sa harap ng maraming tao na ito, sa anong talata yun? Sa Mark chapter 8 verse 38, something like that. Sabi ni Kristo, kung ako'y ikahiya ninyo sa harap ng taong masasamang ito, kakahiya ko rin kayo sa araw ng aking Ama, sa harap ng aking Ama, pagdating niya. O pagdating, di ba? So, kung hindi natin kayang ideklara sa harap ng mga tao kung sino ka, you are a Christian. Pero kung matakot kang ideklara yan sa harap ng mga tao, dapat handa ka sa consequence. Pagdating ni Christ, hindi ka rin niya kikilalanin. Kasi tinakwil mo rin siya dito Pagtatakwil yun Okay? Pakibasa nga. Nakita mo? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasala ng mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Yun. Kaya wag tayo matakot na sabihin sa mga tao kung sino tayo. Okay? Kasi kapag tayo ay matatakot, para lang para lang kapalit ng mabuting buhay dito sa mundo. Okay? Katumbas po nun, pagtatakwil sa Panginoon. Okay? Kagaya ni Esau. Tingnan natin sa Hebrew chapter 13. 13 ba yun? Yung talata dyan na si Esau, sinuko niya yung kanyang pagiging panganay. Hebrew chapter 12 pala, hindi 13. Dito sa 16 hanggang 17. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo, o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya ang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Ayun, ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Give up na niya yung kanyang karapatan bilang panganay. So, same goes to us. If we choose na i-give up yung ating katayuan sa Panginoon for the sake na ma-fulfill tayo sa mundong ito. Kaya nga ang pagsunod sa Panginoon, hindi nakasentro yung pagpapala gaya ng hiniisip ng iba na kaya ka magsunod sa Diyos para maging full yung ang tawag dito, bulsa mo, yan yung wallet mo, yung bank accounts mo o yung bigasan mo, something like that. Kayang gawin ng Diyos yan. Wala namang kaso doon. Ang Diyos, sabi nga natin, siya nagpo-provide ng lahat ng bagay. Totoo po yun. Pero hindi yan ang sentro ng pagsunod sa Diyos. At hindi yan ang dapat na dahilan bakit ka Kristiyano. Okay? Kasi pwede rin mangyari na kahit sumusunod ka sa Diyos, pwedeng hindi mo maranasan yung mga bagay na yan.
maaring kagaya ng mga disipulo ni Kristo, sumunod sila sa Diyos pero hindi nila inintindi yung sarili nila. Hindi sila nagkaroon ng sarili nilang bahay. Hindi sila nagkaroon ng mga ari-arian sa mundong ito. Kasi kapag sumusunod ka sa Diyos, hindi mo naman ituturing na mahalaga yung mga bagay na yun. Meron o wala, okay lang sa'yo. Amen? As long as namimit naman yung mga pangangailangan mo as a Christian, okay na sa atin yun. Amen? Pero kung pagpalain tayo ng Diyos, halimbawa, payamanin ka ng Panginoon, dapat alam mo yung pananagutan doon. Diba? Alam mo yung pananagutan kapag ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Okay? Isa sa mga binibigyan ng sukat o isa sa gusto ng Panginoon na ipagawa kung ikaw ay may ganon, tulungan mo yung mga mahirap. Okay? Tulungan mo yung mga walang-wala. 'Di ba? Dapat giver ka, dapat generous ka at hindi ka takot mawalan. Okay? Dahil 'yan ang pananagutan ng isang taong may ganon. Amen. Kaya kung tayo man pagpalain ng Panginoon, wag nating kalimutan yung aral na 'yon. 'Di ba? Kalingain natin yung mga mahihirap, yung mga naghihikaw sa buhay. Yan ang dapat ginagawa ng taong may ganun. Kaya, meron pananagutan yan eh. Okay, so, wag nating gawing sentro ng pananampalataya natin yung tayo ay magkaroon kung bakit tayo susunod sa Panginoon. Amen? Ang dapat hinahabol natin sa pagiging Kristiyano, okay? Yung sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Okay, ang sabi niya, wag ninyo akong hanapin dahil lang sa kayo ay nakakita ng himala o kayo ay nakakain. John chapter 6 verse 27. John chapter 6 verse 27. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Ayon. So, sabi ng Biblia, kung tayo ay talagang follower ni Christ, kasi itong mga tao na to, sumusunod sila kay Kristo, kaya nga lang, mali naman yung kanilang intensyon. Okay? Sumusunod sila dahil na amaze sila sa mga miracles na ginagawa ni Christ. Kaya pinagsabihan sila ni Kristo, kung susunod kayo sa akin, sabi niya, wag ninyong hanapin yung pagkaing nasisira dahil hindi naman ito patungkol sa mga physical na bagay. Okay? Ang pagsunod natin sa Diyos is not about physical things. Yung physical things nilagay na sa atin ng Diyos sa ating kapangyarihan yan. Simple lang naman yan. Basta mapagkatiwalaan ka lang sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. If you want increase, maging, anong term natin doon? Yung maging good steward ka. Yun yung way ng increase. Yung maging good steward ka ng mga bagay na hindi naman sa'yo. 'Di ba? Yung bagay na hindi sa'yo, wag mong hangkinin, gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa tamang layunin. Pagka nakita ng Diyos na nagtatapat ka sa mga bagay na hindi sa'yo, i-increase ka niya. Okay? Kaya sabi niya rito, wag yung pagkaing nasisira, yung ating hanapin. It's not about physical fulfillment. Okay? It's all about spiritual fulfillment. Ganyan ang dapat hinahabol ng isang taong sumusunod sa Diyos. Sabi niya, kundi yung mga pagkaing hindi nasisira, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay na nakakapag-promote ng eternal life, yun dapat yung ating hinahabol. Yun dapat yung habol natin sa Panginoon. Dahil, bakit? Dahil yun naman yung inaalok talaga niya sa atin. Okay? Ang inaalok ng Diyos sa atin, walang iba kundi buhay na walang hanggan. Okay? Yan yung promise. 1 John 2:25, di ba? That is the promise. Sabi niya, ito ang pangako, ang buhay na walang hanggan. Yun yung habulin natin. Kung habol mo yung buhay na walang hanggan, sumunod ka na kay Kristo. Pero kung wala kang interest sa buhay na walang hanggan, edi choice mo kung susunod ka o hindi. Pero kung susunod ka, dapat alamin mo yung objective. Bakit ka Kristiyano? Kristiyano ka dahil gusto mong ma-attain yung eternal life na binibigay ng Panginoon. Dahil yan yung gustong ibigay ng Panginoon Diyos sa atin. It's not about physical fulfillment. It's all about spiritual fulfillment. Kaya nga,
Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, para ba sinabi yun? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, yon, kundi sa pagkain na mumutawi sa bibig ng Diyos. This is spiritual food, Word of God. Yun dapat yung ating ini-aim. Sabi kasi ng Biblia, yun yung nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung salita ng Diyos. Ano pa? Yung pagkain natin. Okay? Ano yan? John chapter 6, tama ba? John chapter 4, verse 34. John chapter 4, verse 34. 34. Pacheck nga. 34 po. John chapter 4, verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ayun. Pagkain din pala yun no? Yan ang pagkain ng Kristiyano. Ano yun? Number 1, Word of God. Number 2, Will of God. Yan yung spiritual food na makakapag-satisfy sa atin as a Christian. Pero kung hindi ka nasa-satisfy dyan, baka hindi ka Christian. Di ba? Baka hindi ka talaga Kristiyano. Kaya tingnan nyo, sino ba talaga ang Kristiyano? Di ba? Alamin mo, ano ba talaga habol mo? Ano ba talaga ang objective mo? May narinig kasi ako sabi sa akin, Pastor, pinangako ng Panginoon, napakatigas pa nung kanyang pinangako ng Panginoon, payayamanin niya tayo. Di ba? Yung parang, ang sarap pakinggan payayamanin tayo ng Lord. Di ba? Kasi anak tayo ng Diyos, ganun, ganyan. Kaya Pastor, mag-invest ka na. Pabira. Ginamit pa yung Panginoon. Mag-i-invest lang pala. Masyado ng burado sa mata ng mga tao yung diwa ng pagiging Kristiyano. It's not about physical blessing. It's all about spiritual fulfillment. Okay? Yung mga physical blessing na yan, ang Diyos ang bahala dyan. Hindi natin yan habol. Okay? Ang katiyakan ng provision, seek ye first the kingdom of God. Yan ang katiyakan ng provision. Dahil sabi ng Biblia, unahin mo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at idadagdag niya sa iyo ang lahat ng ito. Ano yung lahat ng ito? Yung mga, yung pagkain, yung tirahan, yung damit, yung mga physical needs natin. Si Lord ang bahala dyan. Amen? So, tandaan nyo, kapag totoong sumusunod ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit yung damit mo isang piraso, kayang gawin ng Panginoon na patagalin niya ng 40 years. Nagawa ba ng Diyos yon? Nagawa ba niya yon? Nagawa niya yon sa Israel, di ba? Kahit yung tsinelas mo isang piraso lang. Ay, pares naman. Isang pares. Isang pares. Ang hirap naman kapag isang piraso lang no? Hindi kasi putol yung paa kahit isang pares lang yan, kayang patagalin ng Panginoon ng 40 years yan. Basta sumusunod ka sa Kanya. 'Di ba? Kahit yung katawan mo mayroong diferensya, kagaya ni Pablo, pero hindi yun magiging issue basta pinapagamit mo sa Diyos ang katawan mo. 'Di ba? Hindi yun magiging issue. Kaya kang i-preserve ng Diyos. 'Di ba? Kaya kang i-preserve ng Diyos kahit may sakit ka. Pwede kang gamitin ng Diyos. Hindi yan issue sa Diyos. Kaya hindi dahilan yung, Lord, may sakit ako Hintayin ko munang gumaling ako bago ako mag-serve sa'yo. Diba? Lord, wala akong time Hintayin ko muna magka-time ako para maglingkod ako sa'yo. No, hindi mo naiintindihan yung paglilingkod sa Diyos. Diba? Tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Okay? Pero kung magdesisyon ka na susunod ka sa Diyos, pwede kang i-preserve ng Diyos. 'Di ba? Kahit yung kakaunting nasa iyo, pwedeng hindi maluma. 'Di ba? Nangyari nga sa Biblia, yung kakaunting langis, yung kakaunting harina, naging bottomless, naging unlimited 'Di ba? Naging unlimited Si Elias, wala namang kusina, pero nakakain ng Angel's Burger. 'Di ba? Sarap. Sabi ko, may lettuce yun. 'Di ba? Tapos yung 7-Up, 'di ba? Binigyan na ng burger, binigyan pa ng tubig. Abay, pagkapalad-palad ng loko. Gusto na magpakamatay, pinakain lang. Ayaw na magpakamatay. Di ba? Ganun ng Diyos Walang problema ang punto ko lang, walang problema sa Diyos ibigay yung mga needs natin.
as long as sumusunod ka sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God. That is the key of provision. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna na pagharian ka ng Diyos. Okay? Pero, yung spiritual fulfillment, ibang bagay yun. Yung Word of God at yung will of God. Yan dapat ang nagpapasatisfy sa atin as a Christian. Okay? Bakit ka Christian? Ito ba yung habol mo? Salita ng Diyos? Kalooban ng Diyos? Then, you are truly a Christian. Dahil yan ang gusto ng Panginoon na habol mo sa Kanya. Okay? Pero kung hindi yan ang habol mo, I'm sorry, baka magkakaroon ng question mark yung pagiging Kristiyano mo. Di ba? So, punta na ako sa huling bahagi. Sabihin. Okay? So, ayoko nang hatiin to, tapusin ko na ngayon. Okay lang. So, ayan. Kung mapansin nyo, nabanggit sa Bible yung Christian ng 3 beses. Pero yung follow me, nabanggit sa Bible ng almost 20 to 21 times. Depende sa translation ng Biblia. But the point is, yung iba kasi dinedevalue nila yung word na Christian dahil minimal lang daw naman kasi binanggit. Okay? Mas kabanggit-banggit daw yung follow me. Totoo naman yun. Mas maraming beses binanggit yung salitang follow me kaysa sa salitang Christian. So, parang dahil doon, i-reject mo na yung salitang Christian. Mali. Tandaan nyo, sa Acts 11:26, again, very basic sa understanding, tinawag na Christian yung sumusunod kay Kristo. Okay? When you say Christian, okay, it speak to all. Kumbaga, one stop na yun eh. Lahat nandun na. Kapag sinabi mo Christian, follower of Christ. Kapag sinabi mo Christian, kumakain ng Word of God yan. 'Di ba? Kumakain yan ng will of God. Kapag sinabi mo Christian, okay, handang mag-suffer yan. Kapag sinabi mo Christian, nagbabago yan. 'Di ba? Kapag sinabi mo Christian, kumbaga, ano na yan? Ano yung vitamin na ano? Centrum, A to zinc. Andun na yun. 'Di ba? So, tandaan natin, itong 3 bagay na to yung gusto kong iwan. Okay? Ang pagiging Kristiyano ay pagiging different maker. Okay? Christian is to be different from the world. Okay? At pagiging different maker. Ang Kristiyano ay pagiging iba. Hindi mo kamukha ang mundo. Yung trip ng mundo, dapat hindi mo trip. Yung gusto ng mga tao sa paligid natin, dapat hindi mo yung gusto. Di ba? So, you are different maker. Ang sabi ng Panginoong Hesus, John chapter 17, verse 15 hanggang 16. John chapter 17, verse 15 hanggang 16. Pakibasa. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ayun. So, hindi tayo taga-sanlibutan. Pinili tayo ng Diyos, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Isang talata pang nagsasabi niyan is yung John 15, verse 19. Ito, basahin din natin. John 15, verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Ayun. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ang sabi ng Panginoong Hesus, mamahalin kayo ng mga tao. So, logically, kapag hindi ka taga-sanlibutan, pinili mo sumunod kay Christ, aayawan ka ng mundo dahil hindi mo trip yung trip nila. Ganun lang yun. Diba? Nung ako nga nag-decide sumunod sa Diyos nagkandawalaan yung mga kaibigan ko Yung mga kababata ko na nakasanayan kong yung kasama kong natutunang gumawa ng kalokohan. Ngayon, hindi na. Ayaw kong itakwil sila as a friend, parang ganun. Kasi
kinalakihan mo eh. Pero dahil nababago na yung gusto ko na ng mabuti, sila ayaw nila ng mabuti, gusto nila kalokohan pa rin. Kaya parang nagkakaroon na ng iba na yung trip mo eh. 'Di ba? So, eto kami, eto ka. 'Di ba? Minsan niyaya ko sila sa church, ay hindi, baka masunog kami diyan. Kasi iba na yung trip mo eh. 'Di ba? Kaya pagka ganon, nag-iiba ka, aayawan ka ng mga tao, aayawan ka ng sanlibutan. Kaya ang pagiging Kristiyano is to be different from the world. Okay? Handa ba kayo sa ganon? You must be different. 'Di ba? Madali lang naman malaman 'yan eh. Nasa school ka, identify ka ba as Christian? 'Di ba? Minsan sa mga ganitong simpleng pagkakataon dahil alam nila nagsisimba ka, pagka may event, uy, ikaw mag-pray, 'di ba marunong ka noon? 'Di ba ganon? Lalo ba ngayon, puro Christmas party. Ako pinagpe-pray nila. Bakit? Kasi nagpe-pray ka naman talaga kasi Christian ka. Ikaw yung option. Sila di marunong nun 'Di ba? At least kilala kang ganon 'di ba? Ang punto lang, makikita yung difference. 'Di ba? Hindi yung andun sila, ginagawa nila yung kalokohan nila. Ikaw naman, nakikisaw-saw ka rin. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Hindi sila bibilib dun. 'Di ba? Ang kukunin lang nila, ang importante lang sa kanila, nagkakasundo tayo. O yung trip nila, trip mo, hindi, magkakamukha tayo. Ganon. Hindi dapat tayo magkakamukha. Dapat, iba yung kamukha mo. Dapat ang kamukha mo si Kristo. Amen? Hindi yung mundo. Pangalawa, Christian is to live for Christ. Okay? Pilipos chapter 1 verse 20 hanggang 21. Okay? Pilipos chapter 1 verse 20 hanggang 21. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ayun, ganyan yung totoong diwa ng pagiging Kristiyano. You're willing to live for Christ. You are willing to die for Christ. Okay? So, medyo may kabigatan yan. Kaya nga sabi ng Biblia kung gusto nyong sumunod sa akin, sabi ni Kristo, Mark chapter 8, kailangan i-deny mo muna ang sarili mo. Take up your cross and then follow me. Kaya hindi biro yung simpleng sasabihin mo, Christian ka, but willing ka bang mamatay para kay Kristo? Willing ka bang magutom para kay Christ? Willing ka bang mag-suffer para kay Christ? Kung hindi mo kayang sagutin yung mga bagay na yon, ano ka? Hindi ka pa talaga Christian. Or hindi mo lang kayang tanggapin yung mga pananagutan o yung kaakibat ng pagiging Kristiyano na yon. Yan ang buhay ng Kristiyano. We are willing to die for Christ. We are willing to live for Christ. Kahit hindi na matupad yung gusto natin sa buhay, matupad lang yung gusto ng Diyos para sa atin. Yun yung mas okay sa atin. Amen? So yan, panguli, ang Christian, okay, wala yang ibang ginagawa kundi maghintay. Maghintay ng pag-asa niya na mangyari. Okay? Sabi ng Bible sa Titus chapter 2, sa Tito chapter 2 verse 13. Yan. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun. Ang nagbibigay ng excitement sa atin as a Christian is yung pagdating pa rin ng Panginoon. Okay? Yan pa rin yung pinaka-ultimate na hope. Ultimate hope na pinanghahawakan natin. Okay? Yan yung dapat laging manariwa sa atin. But I believe yung excitement na yan is nanggagaling sa Holy Spirit. Okay? Without the proper understanding, proper wisdom,
hindi natin, alam niyo yun, yung hindi ka ma-excite sa pagdating ng Panginoon. Okay? You need to pray for wisdom and understanding para malaman mo yung kahalagahan ng pagdating ni Kristo. Dalawa kasi yun eh. Kailangan malaman mo yung halaga nung ginawa ni Kristo 2,000 years ago. Pangalawa, dapat malaman mo yung halaga nung pagdating ni Kristo. Okay? Most of the Christian today, wala nang halaga sa atin yung nangyari 2,000 years ago. At hindi tayo excited sa pagbabalik ni Christ. Iba yung naging hope natin eh. Anong talata yun sa Bible? 1 Corinthians chapter 15 verse 19 yata yun. Ang sabi doon, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Okay? Our hope, hindi yan nakalay dito sa mundo. Wala dito sa mundo. Ang hope natin yung pagbabalik ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, kung ang pag-asa mo ay hanggang dito lang sa mundo, para lang dito sa mundo, para lang matupad yung pangarap mo, para lang ma-bless ka, magkaroon ka ng maraming blessing, kung hanggang dito lang yung pag-asa mo sa Diyos, kawawa ka. Tama ba? 15:19. Pakibasa nga. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Yan. So tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya wag nating hayaan na maging ganun ang kalagayan natin. Dapat maging excited tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, quick recap. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging iba. Okay? Pagiging different. Ang pagiging Kristiyano ay handa kang mabuhay para kay Kristo, handa kang mamatay para kay Kristo. At ang pagiging Kristiyano ay ikaw ay naghihintay na matupad yung pag-asa mo sa Diyos. At yan ay walang iba kundi yung pagbabalik ng Panginoon. So tumayo tayo lahat. Let us all pray.